Apat na residente na ang nasawi habang nasa isang hukay sa Bambang, Nueva Vizcaya. Ang isa sa mga namatay, sinubukan lang iligtas sa mga naunang natrap doon. Ayon po sa mga otoridad, mahigit 10 metro ang lalim ng hukay kung saan natagpuan ang mga biktima na may edad 38 hanggang 64. Nauna raw doon ang 3. Ang ika-4 na nasawi, Barangay Kagawad, na rumisponde lamang nang malamang may natrap sa hukay. Isa naman ang nakaligtas. Kwento niya, pababa na sana siya sa hukay para sagipin ang ibang biktima nang may malanghap siyang kakaibang amoy. Nahilo siya kaya nagbigay ng hudyat na iahon siya mula sa hukay bago siya nawala ng malay. Bumalik ang kanyang malay matapos ang ilang minuto. Sa kwento ng mga kapitbahay sa pulisya, naghahanap noon ang 3 ng mapagkukunan ng tubig. Ayon sa pulisya, nasawi ang 4 dahil sa posibleng methane gas poisoning at kawalan ng oxygen sa hukay. Sabi po ng mga eksperto, posibleng magdala ng peligro sa kalusugan ng mataas na concentration ng methane, lalo na sa mga enclosed space dahil posibleng magdulot ng asphyxiation o kawalan ng oxygen. 3 sunod na buwan nang bumilis ang inflation o ang bilis ng pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 3.8% ang inflation rate nitong Abril. Sa ngayon, yan ang pinakamabilis na inflation ngayong 2024. Ayon sa PSA, pangunahing dahilan ng pagbilis ng inflation ay ang mabilis na pagtaas ng presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages, partikular na ang bigas, sibuyas, saging, isda at iba pang seafood. Nakaambag din sa mas mabilis na inflation ang pagmahal ng presyo ng gasolina at diesel. Bumaba ang presyo ng pulang sibuyas sa ilang pamilihan sa Bayambang, Pangasinan dahil po sa dami ng supply roon. Ang dating 140 pesos per kilo, 80 pesos na lamang ngayon. Ayon po sa lokal na pamahalaan ng Bayambang, sapat ang supply dahil maraming naani bago tumindi ang epekto ng El Nino. Ramdam naman ang pagtaas ng presyo ng pulang sibuyas sa palengke ng Calasiao. Pumalo na po sa 160 pesos ang kada kilo nito na dating nasa 120 pesos. Kwento po ng mga nagtitinda, epekto raw ng gastos sa pagbiyahe ng mga produkto ang dahilan ng dagdag presyo. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, 65 pesos hanggang 140 pesos ang kada kilo ng lokal na pulang sibuyas. Habang naglalaro sa 60 hanggang 120 pesos per kilo ang presyo ng puting sibuyas. Hindi na inaasahang titindi ang init ng panahon ngayong Mayo. Ayon kay Annalisa Solis ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa, kung nitong huling 2 linggo ng Abril ay nakapagtala ng record high na daytime temperature ang 9 na Pag-asa stations, ngayong buwan ay hindi na yan mauulit pa. Binigyang din ng Pag-asa na babawasan na ang mga lugar na naapektuhan ng matinding init. Sa ngayon, nagpapatuloy ang mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil sa easterlies. Posibleng sumampa sa 46 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Dagupan, Pangasinan. 45 degrees Celsius sa Clark, Pampanga, Cuyo, Palawan at Virac, Catanduanes. 44 degrees Celsius naman sa Bacnotan, La Union, Apari at Tuguegarao, Cagayan, Baler at Kasiguran sa Aurora, San Jose Occidental, Mindoro, Puerto Princesa, Palawan, Rojas, Capiz, Iloilo City at Catarman, Northern Samar. Posibleng umabot sa 42 kay 43 degrees Celsius ang heat index sa ilan pang panig ng Luzon, Visayas at Mindanao, kasama na po ang Metro Manila. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, may aasahan pa ring light to moderate rain sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na oras. Tuesday latest mga mare at pare. Handa raw harapin ni OG Diaz ang kasong online libel na isinampa sa kanya ni Bea Alonzo. Sa kanyang latest vlog, sinabi ni OG na wala siyang nararamdaman na galit o puot sa Kapuso actress. Aniya, karapatan ni Bea na magreklamo kung totoong nasaktan siya. Dagdag pa ni OG, parte ng trabaho niya na makatanggap ng ganitong mga uri ng reklamo. Wala pa raw natatanggap na kopya ng reklamo ang kampo ni OG, pero ipagtatanggol nila ang kanilang panig. Nauna nang sinabi ni Christopher May na handa siyang humarap sa korte para sa kaparehong reklamo na isinampa rin sa kanya ni Bea. Mabibilis na balita po tayo. Sumiklab ang sunog sa bahagi ng Barangay Santo Niño sa Marikina pasado alas 11 kagabi. 4 na bahay ang apektado. Kinuyog ng mga magkakapitbahay ang isang lalaking pinaghinalaan sinadyang sunugin ang kanilang bahay. Itinanggihan ng lalaki.
Sinuri siya sa ospital dahil sa mga tinamong sugat bago itinurn over sa himpilan ng BFP para sa investigasyon ukol sa sanhi ng apoy at kung totoong sinadya ito. Nasunog naman ang bodega sa ikawalong palapag ng isang gusali sa Binondo, Maynila. Ayon sa BFP, mabilis kumarat ang apoy dahil sa mga karton at plastic na nasa loob nito. 3 ang sugatan, kabilang ang 2 bumbero at 1 pang fire volunteer. Inaalam pa ang kabuuang halaga ng mga natupok at ang pinagmulan ng apoy. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.